Sapat na ang ilang pirasong papel para durugin ang isang buhay. Sigaw ni Don Victorino habang isinasaboy ang pera sa mukha ni Marisol. Habang ang bawat sentimo ay tumatama sa kanyang pisingi, nakita ni Marisol ang malamig na titig ni Dandreb. Ang lalaking akala niya ay kanyang kanlungan. "Umalis kayo. You are just a filthy maid!" Dagdag ni Clara na may nising demonyo. Ngunit sa gitna ng pagkaaba, isang munting kamay ang humawak sa laylayan ng damit ni Dandreb. Isang munting tinig ang nagtanong, "Tito Dreb, bakit po umiiyak si Mama?" Magagawa kaya ng isang munting raangro na tunawin ang pusong naging yelo na ng pot at kasinungalingan. Simula na ito ng pagguho ng isang imperyo ng kasamaan. Ate sakat, huwag mong ituring na tao ang mga hampas lupang yan, Dandreb. Para lang silang mga gamit dito sa bahay na kapag lumana at sira, dapat na nating itapon sa basurahan nang hindi kumukurap ang mga mata. Ang boses ni Don Victorino ay kasing talim ng labaha. Bawat salita ay may lasong humahalo sa malamig na hangin sa loob ng malawak na penthouse sa Makati. Nakatayo siya sa harap ng bintanang gawa sa makapal na salamin, nakatanaw sa mga naglalakihang gusali na tila siya ang Panginoon ng buong lungsod. Sa likod niya, si Dandreb Ilustre ay nananatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwang nililok mula sa yelo, walang mababakas na kahit anong emosyon habang iniikot ang alak sa loob ng kanyang baso. Sa kabilang panig ng mabigat na pintong gawa sa mahogany, nakatayo si Marisol. Hawak niya ang isang tray na may baso ng mainit na gatas at ilang piraso ng cookies na bagong hurno. Mga pagkaing inihanda niya ng may buong pag-iingat dahil alam niyang hindi pa kumakain si Dandreb mula nang dumating ito sa bahay. Ngunit sa narinig ng mga salita, tila biglang bumigat ang tray na kanyang hawak. Naramdaman ni Marisol ang isang mariing pagsikip sa kanyang dibdib, isang uri ng pananakit na hindi nagmumula sa sugat kundi sa pagkakait ng dignidad. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig at narinig ang napakahinang pag-umpong ng baso sa tray, isang tunog na tila sumasalamin sa unti-unting pagkabasag ng kanyang pag-asa. Siya ay isang galyon ng pagod, galing sa malayo. Bit-bit ang kanyang 4 na taong gulang na anak, umaasang sa mug na ito ng yaman ay makakahanap siya ng kahit kaunting init. Ngunit ang bawat salita ni Don Victorino ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Bakit ang mga taong nakatira sa itaas ng mga ulap ay may pusong kasing tigas ng semento, habang ang mga nasa lupa ay pilit na dinidilig ng sariling luha ang tuyot na pag-asa? Huminga ng malalim si Marisol, pilit na nilulunok ang bara sa kanyang lalamunan bago marahang kumatok at pumasok sa silid. "Sir Dandreb, ito po ang gatas nyo at kaanting merienda. Baka po kasi magkasakit kayo. Hindi pa po kayo kumakain since kaninang lunch." Ang boses ni Marisol ay malumanay, may bahas ng panginginig na tanging ang isang matalas na pandinig lamang ang makakapuna. Tumingin si Don Victorino kay Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggamuhing tila nakakita ng isang insekto sa loob ng isang mamahaling sisidlan. "Look at her, Dandreb. Ni hindi marunong kumatok ng maayos. This is what I'm talking about. You give them a roof and they think they own the place." Hindi sumagot si Dandreb. Tiningnan lang niya si Marisol, isang tingin na blanko, walang awa pero wala ring galit. "Just leave it on the table, Marisol, and make sure the library is clean by 6:00 ng umaga tomorrow. My uncle and I are discussing important business matters. You may go." "Yes, sir. Pasensya na po," sagot ni Marisol habang mabilis na inilalapag ang tray. Sa kanyang pagtalikod, naramdaman niya ang matalim na sulyap ni Victorino na tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang kupas na uniporme. Habang naglalakad si Marisol palabas, isang munting anino ang biglang sumulpot mula sa likod ng malaking sofa sa hallway. Ito ay si Luningning, ang kanyang anak na may mga matang kasing ningning ng mga bituin sa gitna ng kadiliman. May hawak itong isang maliit na drawing na kulay rosas
at may mga guhit na hindi maintindihan. Mama, look! I made this for Tito Dreb. It's a sun, so he won't be cold anymore. Masayang bulong ng bata, ang kanyang inosenteng tinig ay tila isang anghel na umaawit sa loob ng isang libingan. Agad na niyakap ni Marisol ang anak, pilit na itinatago ang namumuiyong luha sa kanyang mga mata. Anak, wag na yon. Busy si Tito Dreb mo. Tara na sa kwarto natin. Ngunit bago pa man mahila ni Marisol ang anak, ang pintuan ng opisina ay bumukas. Lumabas si Don Victorino, kasunod si Dandreb. Napahinto ang dalawa nang makita ang bata. Ang mukha ni Victorino ay lalong nangitim sa galit. Why is this child running around the penthouse? Hindi ba't sinabi ko nang dapat ay hindi siya nakikita sa mga common areas? She might break something expensive here. Ang boses ng matanda ay tumaas, nagpapalitaw ng mga ugat sa kanyang leeg. I'm sorry po, Don Victorino. Pauwi na po kami sa quarter namin. Mabilis na sagot ni Marisol, habang pilit na itinatago si Luningning sa likuran niya. Ngunit si Luningning, sa kanyang kawalang malay, ay lumabas mula sa likod ng kanyang ina. Naglakad siya papalapit kay Dandreb, na nooy nakatayo lamang at pinapanood ang eksena. Iniabot ng bata ang drawing sa lalaki. Tito Dreb, this is for you, para hindi ka napusad. Sabi ni Mama, ang sun daw po ay nagbibigay ng hug. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong penthouse. Ang hangin mula sa aircon ay tila naging yelo. Tiningnan ni Dandreb ang drawing. Pagkatapos ay tumingin siya sa maliliit at maruruming kamay ni Luningning. Sa unang pagkakataon, may isang bagay na kumislap sa kanyang mga mata. Isang munting lamat sa kanyang pader ng yelo. Bago pa man makapagsalita si Dandreb, isang malakas na tunog ng doorbell ang bumasag sa tensyon. Pumasok ang head security ng building, may dalang isang itim na envelope na nakapatong sa isang silver tray. Sir Dandreb, may nag-iwan po nito sa baba. Sabi po ay urgent at para lang sa inyong dalawa ni Don Victorino. Wika ng security guard, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Kinuha ni Victorino ang envelope at mabilis itong binuksan. Habang binabasa ang nilalaman, ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng kayabangan ay biglang namutla. Tila nawala ng lahat ng dugo sa katawan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng marahas at ang papel ay nalaglag sa sahig. Mabilis na pinulot ni Dandreb ang sulat. Doon, sa gitna ng puting papel, ay may nakadikit na isang luma at sunog na litrato ng isang sasakyang wasak na wasak sa ilalim ng bangin. Sa ilalim nito ay may mga salitang nakasulat sa pulang tinta. Hindi aksidente ang pumatay sa mga magulang mo, Dandreb. Itatanong mo ba sa tiyuhin mo kung nasaan siya noong gabing yon? Dahan-dahang itinaas ni Dandreb ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay malamig, ay naging kasing talim na ngayon ng kidlat habang nakatiti sa kanyang tiyuhin na hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Sa isang sulok, nakayakap si Marisol kay Luningning. Nadarama na ang katahimikang ito ay ang simula ng isang malakas na bagyong wawasak sa lahat ng kanilang kinatatayuan. Sino ang nagpadala ng sulat? At bakit tila ang matayog na penthouse na ito ay biglang naging isang bilangguan ng mga lihim na handa ng sumabog? Ang kape na ito ay lasang kanal. Ganito ba talaga kabobo ang mga kinukuha mong katulong dito, Dandreb? O sadyang wala lang talaga silang pinag-aralan, kaya pati simpleng pagtimpla ng kape ay hindi magawa ng maayos. Ang matinis at mapang-uyam na boses ni Clara ay pumailan lang sa loob ng malawak na dining area ng penthouse. Marahas niyang ibinaba ang tasang porselana sa ibabaw ng lamesang marmol, dahilan upang tumapon ang maitim na likido sa maputing mantel. Nakatayo siya doon, suot ang kanyang mamahaling bestido at mga alahas na kumikinang. Ngunit ang kanyang mukha ay pulo ng pandidiri habang nakatingin kay Marisol.
Si Marisol ay nananatiling nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa telang puti na ginagamit niya sa paglilinis. Naramdaman niya ang init ng kape na tumahalsik sa kanyang daliri. Ngunit, mas masakit ang bawat salitang ibinabato sa kanya ni Clara. Ang bawat pang-ungusap nito ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa kanyang dangal, dahan-dahan at walang awa. Pasensya na po, Ma'am Clara. Gagawin ko na lang po ulit. Siguro po ay naparami lang ang asukal dahil... Hindi na natapos ni Marisol ang kanyang sasabihin. Wala akong pakialam sa mga excuses mo. Just look at you. Ang dumi-dumi mo, tignan. Hindi ko alam kung bakit hinahayaan ni Danjeb na ang isang katulad mo ay paggala-gala rito sa loob. You are a disgrace to this beautiful place. Pagpapatuloy ni Clara. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang tinitignan ang sapatos ni Marisol na may bahid ng putik mula sa labas. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo si Danjeb sa dulo ng lamesa. Ang kanyang pansin ay hindi nakatuon sa pagkatalo ng dalawa, kundi sa itim na envelope na kanina pa niya hawak sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang isipan ay lumilipad, binabalikan ang bawat segundo ng gabing nawala ang kanyang mga magulang. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na hindi matibag-tibag, ngunit sa loob niya ay may isang bagyong nagsisimulang mabuo. Clara, stop it! It's just coffee! Malamig na wika ni Danjeb, ang kanyang tinig ay walang bahid ng kahit anong emosyon, ngunit sapat na upang mapatahimik ang lahat. But Dreb, look at her! She's so incompetent! At balita ko, may dala pa siyang bata rito? This is a penthouse, not a nursery. What will our guests say kapag nakakita sila ng batang gusgusi na tumatakbo sa hallway? Maktol ni Clara habang lumalapit kay Danjeb at humahawak sa balikat nito. Sa sandaling yon, pumasok si Don Victorino sa silid. Ang kanyang mukha ay maayos na, tila nakabawi na mula sa pagkagulat kanina. Ngunit may isang uri ng takot na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang pekeng ngiti. Hayaan mo na, Clara. Marisol is just a provincial girl. Hindi pa siya sanay sa standards natin. Pero Danjeb, tungkol doon sa sulat, huwag mo nang pansinin yon. It's just a prank from someone who wants to ruin our family's reputation. Pinunit ko na yung iba pang mga papel na kasama roon. Napatingin si Danjeb sa kanyang tiyuhin. Pinunit mo? Bakit mo pinunit nang hindi ko muna nababasa ang lahat, tito? Bahagyang nabulunan si Victorino. I just want to protect you, hiho. Ayokong madagdagan ng stress mo. Alam mo naman na ang kalusugan mo at ang kumpanya ang priority ko. Trust me, Danjeb. Ako ang nagpalaki sa'yo simula nang mawala ang mga magulang mo. Wala akong ibang hangad, kundi ang ikabubuti mo. Habang nag-uusap ang dalawa, dahan-dahang lumapit si Marisol sa lamesa para linisin ang natapong kape. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Sa kanyang pag-abot sa tasa, naitulak ni Clara ang kanyang braso, dahilan upang mahulog ang porselana at mabasag ito sa sahig. Oh my God! Look what you did! That's an heirloom! Napakalamya mo talaga! Sigaw ni Clara, at bago pa makapagsalita si Marisol, ay mabilis na itinaas ni Clara ang kanyang kamay para saktan ang huli. Napapikit si Marisol, naghihintay sa sakit na dapon ng palad sa kanyang pisingi, ngunit walang dumating. Sa halip, narinig niya ang isang mabigat na tunog ng pagpigil. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang mahigpit na hawak ni Danjeb ang pulso ni Clara. Enough! Maikling wika ni Danjeb. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na nagbabaga. Marisol, linisin mo ang mga bubog. At ikaw, Clara, I think it's better if you leave now. I have a lot of things to do. Dreb, pinalalayas mo ako dahil sa katulong na ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Clara. I said, leave. Muling pag-uulit ni Danjeb.
Sa pagkakataong ito ay mas malalim at mas mapanganib ang kanyang boses. Padabog na umalis si Clara, kasunod ang mapanuring tingin ni Victorino na tila nagbabantay sa bawat galaw ni Dandreb. Nang maiwan silang mag-isa, sinimula ni Marisol ang pagpulot sa mga bubog. Ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay isa-isang pumatak sa malamig na sahig. Bawat patak ay tila isang munting kristal na nagdadala ng lahat ng kanyang pait. Biglang naramdaman ni Marisol ang isang munting kamay sa kanyang likuran. Si Luningning. Ang bata ay kanina pa pala nakasilip sa gilid ng pintuan, saksing lahat ng pang-aalipusta. Hindi nagsalita ang bata. Sa halip, lumapit ito kay Marisol at dahan-dahang pinunasan ang luha sa mukha ng kanyang ina gamit ang kanyang maliit na panyo na may burdang bulaklak. Mama, don't cry. Ang ganda-ganda po ng kape na ginawa mo. Siguro po ay hindi lang nila alam kung gaano yon kasarap. Bulong ni Luningning, ang kanyang boses ay puno ng pag-ibig na tila isang gamot sa sugatang puso ni Marisol. Napatingin si Dandreb sa mag-ina mula sa kanyang upuan. Sa loob ng mahabang panahon, nakalimutan na niya kung paano ang pakiramdam ng may nagmamalasakit. Ang kanyang buhay ay puno ng mga taong nakangiti sa harap pero may kutsilyo sa likod, tulad ni nga Victorino at Clara. Ngunit dito, sa gitna ng mga bubog at natapong kape, nakakita siya ng isang bagay na tunay. Tumayo si Dandreb at naglakad patungo sa kanyang silid nang hindi nagsasalita. Ngunit bago siya pumasok, lumingon siya kay Marisol. Marisol, bukas! Pumasok ka sa library ni Tito Victorino. Hanapin mo ang mga dokumento tungkol sa aksidente noong 2005. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Naiwan si Marisol na naguguluhan. Bakit sa kanya ipinagagawa ang bagay na yon? Habang nililinis ang huling bahagi ng bubog, napansin niya ang isang piraso ng papel sa ilalim ng cabinet ni Victorino na hindi napansin ng lahat. Ito ay isang resibo mula sa isang junkyard. May petsang katulad ng araw ng aksidente ng mga magulang ni Dandreb. Sa kanyang panginginig, mabilis na itinago ni Marisol ang papel sa loob ng kanyang bulsa. Alam niyang sa oras na ito, hindi na lang siya isang simpleng katulong sa penthouse na ito. Siya na ngayon ang may hawak ng mitsa ng isang katotohanang maaaring sumunog sa buong imperyo ng mga ilustre. Sino ang tunay na kaaway? At hanggang kailan kayang tiisin ni Marisol ang lason sa loob ng tahanang ito bago siya tuluyang malunod sa sarili niyang mga luha? Ang alaala ay parang isang sugat na muling bumubuka sa tuwing hahaplusin mo ang nakaraan. At sa penthouse na ito, Dandreb, ang bawat pader ay may itinatagong dugo na hindi kailanman mabubura ng kahit anong dami ng pera. Ang mga salitang iyon ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Dandreb habang nakatiting siya sa madilim na kalangitan ng Makati. Hawak niya ang kanyang sentido, pilit na pinapakalma ang isang matinding sakit ng ulo na tila binibiyak ang kanyang bungo. Ang katahimikan sa loob ng kanyang opisina ay mabigat, kasing bigat ng mga lihim na pilit niyang hinuhukay. Sa kabilang bahagi ng penthouse, sa loob ng library na puno ng alikabok at mga lumang libro, naroon si Marisol. Sinusunod niya ang utos ni Dandreb na maglinis. Ngunit ang totoo ay naghahanap siya ng kahit anong bakas na maaaring magdugtong sa resibong nahanap niya kagabi. Habang pilit niyang inaabot ang dulo ng isang mabigat na aparador na gawa sa Nara, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at malamig na bagay. Dahan-dahan niya itong hinila palabas. Isang munting kahon na yari sa pelus. Bagaman kupas na ang kulay nito at balot na ng sapot ng gagamba. Nang buksan ni Marisol ang kahon, isang kislap ng ginto ang tumama sa kanyang mga mata. Ito ay isang kwintas na may pendant na hugis puso. Simple lamang, ngunit bakas ang pagiging elegante. Diyos ko! Bulong ni Marisol habang inahaplos ang makinis na ginto. Naramdaman niya ang isang kakaibang enerhiya mula sa kwintas.
Tila ba may nais itong sabihin sa kanya? Hindi na nag-aksaya ng panahon si Marisol. Mabilis siyang naglakad patungo sa silid ni Dandreb. Kumatok siya ng marahan at nang bumukas ang pinto, nakita niya ang lalaking tila pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Sir, pasensya na po sa istorbo, pero may nahanap po ako sa ilalim ng aparador sa library. Baka po mahalaga ito sa inyo. Wika ni Marisol habang iniaabot ang kuwintas. Nang makita ni Dandreb ang alahas, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ito mula kay Marisol. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Ito ang huling regalong ibinigay ko kay Mama bago sila umalis noon gabing yon. Halos pabulong na sabi ni Dandreb, ang kanyang boses ay puno ng pait at pangunggulila. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang matamis na ngiti ng kanyang ina, ang amoy ng kanyang pabango, at ang malamig na ulan na bumubuhos noong gabing yon. Naalala niya ang huling pagkakataong isinuot ng kanyang ina ang kwintas na ito bago sila sumakay sa sasakyang kailanman ay hindi na nakarating sa patutunguhan. Ang bawat detalye ng gabing iyon ay muling naglaro sa kanyang isipan, ang nakabibinging tunog ng pagpreno, ang pagliwanag ng mga ilaw ng sasakyan sa gitna ng dilim, at ang huling sigaw na hindi na natapos. Nabitawan ni Dandreb ang kwintas sa ibabaw ng lamesa at muli niyang hinawakan ang kanyang ulo dahil sa tindi ng sakit. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang munting tinig ang narinig mula sa pintuan. Tito Dreb, masakit po ba ang head mo? Sabi ni Mama, kapag may masakit daw po, dapat kinakantahan para umalis ang bad spirit. Wika ni Luningning habang dahan-dahang lumalapit. Hindi nakasagot si Dandreb, ngunit hinayaan niya ang bata na lumapit sa kanya. Umupo si Luningning sa paanan ng kanyang upuan at sinimulang awitin ang isang lumang kundiman, isang himig na tila nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Ang malinis at inosenteng tinig ng bata ay tila isang mahiwagang gamot na unti-unting nagpapakalma sa mga ugat ni Dandreb. Sa sandaling iyon, ang Ong Huang Batdongsan ay naging isang sugatang tao lamang na naghahanap ng kalinga. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naputol nang pumasok si Don Victorino sa silid. Ang kanyang mga mata ay agad na natuon sa kwintas na nasa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng kaba at pagkabahala, isang ekspresyong pilit niyang pinalitan ng isang mapanuring tingin. Saan mo nakuha ang kwintas na yan, Dandreb? Bakit mo hinahayaang ang katulong ngayon ang humahawak ng mga gamit na dapat ay matagal na nating itinapon? Singhal ni Victorino habang sinusubukang abutin ang kwintas. Nahanap ito ni Marisol sa library, Tito. Akala ko ba ay nawala ang lahat ng gamit ni Mama sa aksidente? Tanong ni Dandreb. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng hinala. Malas ang kwintas na yan. Itapon mo na yan, Dandreb. Yan ang suot ng ina mo noong mamatay sila. Huwag mo nang balikan ang nakaraan dahil wala itong idudulot kundi sakit. Pilit na kinuha ni Victorino ang kwintas, ngunit mabilis na inilayo ito ni Dandreb. Hindi ko ito itatapon, Tito. Sa katunayan, ito ang magpapaalala sa akin na may mga bagay na hindi nawawala kahit gaano pa pilitin ng iba na ibaon ang mga ito. Sagot ni Dandreb habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Victorino. Galit na lumabas si Victorino sa silid, binabaliwala ang presensya ni Marisol at Luningning. Nang maiwan silang muli, dahan-dahang binaligtad ni Dandreb ang pendant ng kwintas. Doon, sa likod ng pusong ginto, ay may isang maliit at halos hindi makitang ukit. Isang pangalan. Ngunit hindi ito pangalan ng kanyang ama. Ito ay ang pangalan ni Victorino. Bakit nakaukit ang pangalan ng kanyang tiyuhin sa kwintas na ibinigay niya para sa kanyang ina? Ang tanong na iyon ay tila isang malalim na bangin na naghihintay na lalamunin ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Pagkatapos ng ilang oras,
Bumalik si Marisol sa kanilang maliit na silid sa quarters. Ngunit nang buksan niya ang pinto, isang puting sobre ang tumambad sa kanya sa sahig. Mabilis niya itong binuksan at ang kanyang puso ay tila tumalon sa kaba nang mabasa ang nilalaman. Huwag kang masyadong matapang, Marisol. Ang mga taong nakakaalam ng labis ay madaling nawawala sa mundong ito. Umalis na kayo habang may oras pa bago kayo maging susunod na biktima sa ilalim ng talampas. Nanginginig na niyakap ni Marisol si Luningning na mahimbing nang natutulog. Ang kislap ng gintong kuwinta sa kanyang alaala ay tila naging isang mapanganib na apoy na handang sunugin ang kanilang kinabukasan. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Marisol para sa katotohanan kung ang kapalit nito ay ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak? Isang hamak na katulong, nakuha pang magnakaw ng singsing na mas mahal pa sa kabuuan ng iyong buhay. Wala ka talagang utang na loob, Marisol. Ang matinis na boses ni Clara ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng hapon sa loob ng penthouse. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay mapula sa galit habang itinuturo ang isang maliit at kumikinang na brilyante na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Sa tabi niya, si Don Victorino ay nakatingin ng may matinding panghuhusga, habang si Danjeb ay nananatiling nakatayo sa isang sulok, ang mga kamao ay nakakuyom at ang mga mata ay puno ng kalituhan. Si Marisol ay tila isang kandilang unti-unting nauubos sa gitna ng malakas na ihip ng hangin. Bago pa man mangyari ang lahat ng ito, siya ay tahimik na nakaupo sa laundry area. Maingat na tinatahi ang isang butas sa mamahaling polo ni Dandreb. Pinili niyang ayusin ito ng manumano sa halip na dalhin sa dry cleaners dahil alam niyang paborito ito ng kanyang amo. Ang bawat tusok ng karayom ay puno ng pasasalamat, isang tahimik na serbisyo para sa lalaking kahit papaano ay nagbigay sa kanila ng masisilungan. Ngunit ang pasasalamat na iyon ay mabilis na napalitan ng matinding takot nang biglang pumasok si Clara sa kanyang quarters at hinalughog ang kanyang lumang bag. At doon, sa gitna ng kanyang mga kupas na damit, ay nahanap ang singsing na brilyante. Hindi po totoo yan, Ma'am Clara. Hindi ko po magagawa ang magnakaw. Ni hindi ko nga po alam na nandoon yan sa bag ko. Ang boses ni Marisol ay halos pabulong na. Ang kanyang lalamunan ay tuyot at ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok sa kaba. Liar! You are a professional thief! Ganyan ba ang tatanawin mong utang na loob sa amin? Pinatira ka rito. Pinakain ang anak mo. Tapos ito ang isusukli mo sa pamilya ilustre. Singhal ni Clara. Lumapit siya kay Marisol at marahas na hinila ang buhok nito, dahilan upang mapadaing ang huli sa sakit. You are a disgrace to this house. You and your child are like parasites. Sip-sip yaman na nga. Magnanakaw pa. Naramdaman ni Marisol ang isang matinding pananakit sa kanyang dibdib. Hindi ito galing sa hila ng buhok, kundi mula sa pagkapahiya at kawalang katarungan. Ang bawat salita ni Clara ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang dangal bilang isang ina. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. At sa kanyang paningin, ang marangyang penthouse ay tila naging isang madilim na kulungan. Mama! Huwag niyo pong saktan ang mama ko! Isang munting tinig ang narinig mula sa likuran. Si Luningning ay mabilis na tumakbo at yumakap sa binti ni Marisol, pilit na humaharang sa pagitan ng kanyang ina at ni Clara. Ang bata ay umiiyak ng malakas. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa takot. Hindi po magnanakaw ang mama ko. Mabait po siya. Please, don't hurt her. Umalis ka rito, batang basura. Itinulak ni Clara ang bata, dahilan upang mapaupo si Luningning sa sahig. Sa sandaling iyon, tila may isang bagay na pumutok sa loob ni Danjeb. Humakbang siya ng mabilis at humarang sa pagitan ni Clara at Marisol. Enough, Clara! Bitawan mo siya! Jeb, bakit mo siya pinagtatanggol?
Nahanap ang singsing sa bag niya. Ebidensya na yan! Do you want a criminal staying under the same roof as us? Sigaw ni Clara, pilit na ginagaslight ang lalaki. Tumingin si Dandrup kay Marisol. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kasagutan sa gitna ng mga luha ng babae. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumingit si Don Victorino. Dandrup, hindi tayo pwedeng magkaroon ng ganitong iskandalo. If word gets out na may magnanakaw sa loob ng penthouse mo, it will affect our stocks. Kailangan mong gumawa ng aksyon. Now, natahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahihina at pigil na hikbi ni Marisol at ang malakas na pag-iyak ni Luningning. Tumiin si Dandrup sa drawing na ibinigay sa kanya ng bata kagabi. Ang araw na dapat ay magbibigay ng init. Pagkatapos ay tumiin siya sa singsing sa lamesa. Marisol, ang boses ni Dandrup ay kasing lamig ng bakal. I expected more from you. Hindi ko alam kung ano ang totoo. Pero hindi ko pwedeng balewalain ang ebidensya sa harap ko. Huminga ng malalim si Dandrup. Bawat salita ay tila isang haton ng kamatayan para kay Marisol. Pack your things. You and your child need to leave this penthouse. Now. Huwag na kayong babalik dito, kahit kailan. Tila huminto ang mundo para kay Marisol. Ang karayom na hawak niya kanina ay tila bumaon sa kanyang sariling puso. Tumingin siya kay Dandrup, umaasang may makikita siyang kahit kaunting awa. Ngunit ang mukha ng lalaki ay tila isang pader na bato. Sa kanyang tabi, nakita ni Marisol ang tagumpay ng ngisi sa mga labi ni Clara at ang malamig na titig ni Victorino. Wala nang magagawa ang mga salita. Sa mundong ito, ang tinig ng mahirap ay laging nilalamon ng ingay ng ginto. Dahan-dahang binuhat ni Marisol ang kanyang anak. Hindi na siya sumagot. Wala na siyang lakas para lumaban. Naglakad siya patungo sa kanilang maliit na silid. Bit-bit ang lahat ng kanilang ari-arian sa loob ng isang lumang sako. Habang naglalakad siya palabas ng penthouse, naramdaman niya ang ulan na nagsisimulang bumuho sa labas. Isang ulan na tila nakikidalamhati sa kanyang pagkawasak. Bakit kung sino pa ang marunong magmahal? Sila pa ang laging tinatadyakan ng tadhana. At sa gitna ng dilim at lamig ng gabi, saan sila dadalhin ng kanilang mga paang wala ng matuluyan? Sa bawat hakbang ni Marisol palayo sa gusali, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Hanggang kailan mananatiling bulag ang katarungan? At kailan sisikat ang araw para sa mga tulad nilang pilit na ibinabaon sa limot? Ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging isang ina ay hindi ang pagkalam ng sariling sikmura, kundi ang makitang ang iyong anak ang nagbabayad sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa mukha ni Marisol ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Yakap-yakap ang nangiinig na katawan ni Luningning. Ang kanilang kaisa-isang sako ng mga gamit ay basang-basa na, kasing bigat ng kanyang pusong tila hinihiwa ng kutsilyo. Sa likuran nila, ang matatayog na gusali ng Makati ay tila mga higanteng bato na walang pakiramdam, nagmamasid lamang sa kanyang pagbagsak. Kanina lamang, maingat niyang tinatahi ang polo ni Dandrup ng may pagmamahal. Ngayon, ang tanging hawak niya ay ang malamig na kamay ng kanyang anak. Ang irony ng buhay ay kasing pait ng apdo. Sa loob ng penthouse ay may aircon na nagbibigay ng ginaw sa mga taong may pusong yelo, habang sa labas ay may ulan na nagpapaayak sa mga taong wala ng matuluyan. Mama, nilalamig po ako. Ang sakit po ng ulo ko. Bulong ni Luningning. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig dahil sa lakas ng hangin. Naramdaman ni Marisol ang noo ng anak. Nagbabaga ito sa lagnat. Sa desperasyon, hinubad niya ang kanyang tanging suot na manipis na cardigan at ibinalot ito sa bata, kahit na siya mismo ay nanginghinig na sa ginaw. Sandali lang anak, lalakad pa tayo ng kaunti.
makakahanap din tayo ng masisilungan. Huwag kang bibitaw, Luningning. Please, huwag kang bibitaw sa akin. Habang naglalakad sa madidilim na eskinita, ang bawat hakbang ni Marisol ay puno ng panalangin. Ngunit sa bawat pagsara ng pintuan ng mga saradong tindahan na kanyang nilalapitan, tila unti-unti ring nagsasara ang kanyang pag-asa. Samantala, sa loob ng mainit at marangyang penthouse, hindi mapakali si Dandreb. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nakatingin sa tahitahing polo na iniwan ni Marisol sa ibabaw ng sofa. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila sumasalamin sa katapatan ng babaeng kakaalis lang niya. Isang malalim na tinig sa loob ng kanyang puso ang nagsasabing nagkamali siya. Ngunit ang kanyang pride ay tila isang pader na ayaw gumuho. Sir Dandreb, isang mahinang tinig ang pumutok sa katahimikan. Si Aling Pasing, ang matandang tagapagluto na matagal nang naninilbihan sa pamilya Ilustre. Hawak niya ang isang maliit na tablet na konektado sa mga hidden camera na siya lang ang nakakaalam. Aling Pasing, gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanaw ni Dandreb, pilit na itinatago ang kaba. Sir, hindi po ako makakatulog hanggat hindi ko na ipakikita sa inyo ito. Alam ko pong natatakot ako kay Don Victorino at Maam Clara, pero hindi ko na po kayang sikmurain ang kawalang katarungan. Nanginginig na iniabot ni Aling Pasing ang tablet, pinindot ni Dandreb ang play. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang pinapanood ang footage sa loob ng quarters ni Marisol. Malinaw na malinaw. Pumasok si Clara, lumingon-lingon sa paligid at mabilis na isinilid ang brilyanteng singsing sa loob ng bag ni Marisol. Pagkatapos ay lumabas ito na may nising tagumpay. Tila gumuho ang buong mundo ni Dandreb. Ang bawat salita ni Clara, ang bawat paratang ni Victorino, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Naalala niya ang mukha ni Marisol habang umiiyak, ang pagtatanggol ng bata, at ang paraan ng pagpapalayas niya sa kanila sa gitna ng bagyo. Diyos ko, anong ginawa ko? Bulong ni Dandreb. Ang kanyang boses ay puno ng pait at matinding pagsisisi. Mabilis siyang kumuha ng susi ng sasakyan at tumakbo palabas. Hindi na pinansin ang tawag ni Victorino mula sa kabilang silid. Pinatakbo niya ang kanyang sasakyan sa gitna ng baha at dilim. Ang kanyang mga mata ay pilit na sumisilip sa bawat kanto, sa bawat bus stop at sa bawat silungan sa Makati. Marisol! Luningning! Sigaw niya sa loob ng sasakyan, habang ang kanyang mga luha ay nagsisimula ring pumatak, nakikisabay sa ulan sa labas. Matapos ang halos isang oras na paghahanap, nakita niya ang isang pamilyar na kulay ng damit sa ilalim ng isang waiting shed na malapit na sa dulo ng kalsada. Mabilis niyang itinabi ang sasakyan at bumaba, hindi na inalintana ang pagkabasa ng kanyang mamahaling suit. Doon, nakita niya si Marisol na nakaupo sa semento, yakap ang anak na wala ng malay. Ang labi ni Luningning ay maputla na at ang balat nito ay kasing lamig ng yelo. Marisol! Marisol! Patawarin mo ako! Sigaw ni Dandreb habang lumalapit at lumuluhod sa harap nila. Tumingala si Marisol. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha. Tuyo na ito sa sobrang sakit. Tiningnan niya si Dandreb ng may halong pait at pagod. Sir, nakuha niyo na po ang gusto niyo. Wala na kaming kinuha sa inyo. Bakit pati ang huling hininga ng anak ko, gusto niyo pang bawiin? No, Marisol. Please, dadalhin ko kayo sa ospital. I saw the video. I know the truth now. Vika ni Dandreb habang pilit na kinukuha si Luningning mula sa bisig ni Marisol. Binuhat ni Dandreb ang bata. Nadarama ang bigat ng isang buhay na muntik na niyang kitlin dahil sa kanyang pagkabulag. Habang mabilis silang bumabalik sa sasakyan, napansin ni Dandreb ang isang itim na van na nakaparada sa di kalayuan. Ang mga ilaw nito ay nakatutok sa kanila. Hindi niya ito pinansin sa simula. Ngunit nang simula niyang paandarin ang sasakyan, mabilis na sumunod ang van sa likuran nila.
Sa loob ng sasakyan, patuloy na kinakausap ni Marisol ang anak. Luningning, gising na baby. Nandito na si Tito Dreb. Gising na po. Ngunit walang sagot mula sa bata. Ang tanging naririnig lamang sa loob ng sasakyan ay ang tunog ng wiper na pilit na itinataboy ang ulan at ang mabilis na pagtibok ng puso ni Dandreb na puno ng takot. Sino ang mga nasa loob ng itim na van? At sapat pa bang pagsisisi ni Dandreb para iligtas ang kaisa-isang liwanag na nagparamdam sa kanya na siya ay isang tao pa rin? Habang papalapit sila sa ospital, isang malakas na busina ang narinig mula sa likuran at ang itim na van ay biglang humarang sa kanilang harapan, pilit silang itinataboy palabas ng kalsada. Ang gabi ay hindi pa natatapos at ang tunay na panganib ay kasisimula pa lamang. Ang kapatawaran ay hindi isang salita lamang na binibitawan upang gumaan ang loob. Ito ay isang mahabang landas ng pagbawi sa bawat luhang hinayaang pumatak sa gitna ng kawalang katarungan. Sa loob ng pribadong silid ng ospital, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng makhinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Luningning. Nakaupo si Dandreb sa tabi ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakasalo sa kanyang mukha. Hindi siya umalis sa tabi ng bata mula nang dumating sila kagabi. Ang kanyang mamahaling sweet ay tuyo na, ngunit gusot-gusot at may bakas pa ng putik, isang malaking kaibahan sa dati niyang hitsura na laging pulido at perpekto. Sa kabilang panig ng kama, nakatayo si Marisol. Nakatingin siya sa kanyang anak na ngayon ay mahimbing nang natutulog dahil sa epekto ng gamot. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin, ngunit may isang uri ng tatag na makikita sa kanyang tindig. Sir, sapat na po na dinala niyo kami rito. Kami na po ang bahala pagkatapos nito. Mahinang wika ni Marisol. Ang kanyang boses ay tuyot at walang bakas ng dating paghanga kay Dandreb. Tumingala si Dandreb. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Hindi, Marisol. Hindi sapat ang patawarin mo ako. Alam ko ang ginawa ni Clara. Alam ko ang pananahimik ni Tito Victorino. I let my own blood blind me from the truth. Mula ngayon, hindi na kayo sa quarters titira. Gagamitin niyo ang isa sa mga guest room sa itaas. Sir, hindi po kailangan. Kailangan, Marisol. Hindi ito pakiusap, kundi isang paraan ko para masiguradong ligtas kayo. May mga taong nakasunod sa atin kagabi, at hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino sila. Putol ni Dandreb, ang kanyang tinig ay muling naging matigas. Ngunit sa pagkakataong ito ay para sa proteksyon at hindi para sa pagtataboy. Pagkaraan ng 2 araw, bumalik sila sa penthouse. Ang pagsalubong ni na Don Victorino at Clara ay kasing lamig ng yelo. Nakatayo ang dalawa sa sala, tila mga hukom na naghihintay ng pagkakataong muling umatake. Dandreb, what is the meaning of this? Bakit mo ibinabalik ang mga magnanakaw na ito rito? At sa guest room pa? Sigaw ni Clara. Ang kanyang mukha ay halos maging kulay lila sa galit. Hindi siya tiningnan ni Dandreb. Sa halip, lumingon siya kay Aling Pasing. Aling Pasing, tulungan mo si Marisol na ilipat ang kanilang mga gamit sa Blue Room. At simula ngayon, si Marisol ay hindi na isang hamak na katulong. Siya ang magiging personal assistant ko sa bahay. Walang sinuman ang pwedeng mag-utos sa kanya maliban sa akin. Dandreb, nahihibang ka na ba? Sumingit si Don Victorino. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng banta. You are choosing a maid over your own family? Over your future wife? Family? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Dandreb. Lumapit siya sa kanyang tiyuhin. Sapat na upang maramdaman nito ang kanyang galit. Ang pamilya ay hindi nagsisinungaling para sirain ang inosenteng tao, Tito. At tungkol sa kasal, Clara, it's over. Leave the ring on the table and get out of my sight before I call the police for filing false accusations. Nagkaroon ng matinding sigawan, ngunit nanatiling matatag si Dandreb hanggang sa mapilitang pumasok sa kanilang mga silid ang dalawa,
nagganggalit sa planong paghihigante. Nang gabi ring iyon, sa loob ng malaking kusina, nadpa siya si Marisol na magluto. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil gusto niyang pasalamatan si Dandreb sa paraang alam niya. Inihanda niya ang sinigang na hipon, ang paboritong luto ng kanyang ina sa Leyte. Ang bawat hiwa ng labanos, ang bawat piga ng sampalok at ang bango ng sariwang kangkong ay tila nagdadala ng buhay sa loob ng malamig na penthouse. Nang ihain niya ito kay Dandreb, nakita ni Marisol ang pagbabago sa mukha ng lalaki. Sa unang pagkakataon, nakita niyang humigop ito ng sabaw ng may pikit mata. Tila ninanamnam ang bawat alaala ng init na matagal lang nawala sa kanyang buhay. Salamat Marisol. Matagal na akong hindi nakatikim ng ganitong luto. Bulong ni Dandreb. Ngunit ang munting sandali ng kapayapaan ay biglang napunit. Ang cellphone ni Dandreb na nakapatong sa lamesa ay umilaw. Isang unknown number ang nagpadala ng isang video file. Nang buksan ito ni Dandreb, tila huminto ang kanyang puso. Ang video ay kuha mula sa isang lumang dashboard camera. Ipinapakita nito ang gabi ng aksidente ng kanyang mga magulang. Malinaw na makikita ang sasakyan ni Victorino na mabilis na lumalayo sa pinangyarihan bago pa man dumating ang mga rescuer. Pagkatapos, isang boses na garalgal ang narinig sa dulo ng video. Ang katarungan ay hindi nabibili ng ginto, Dandreb. Ang taong pinagkakatiwalaan mo ang mismong pumutol sa preno ng buhay ng mga magulang mo. Kasunod nito, ang buong penthouse ay biglang nabalot ng kadiliman. Nawala ang lahat ng kuryente. Ang tanging maririnig lamang ay ang malakas na tibok ng puso ni Marisol at ang biglang tunog ng pagbasag ng malaking salamin mula sa library. Isang mabigat na katahimikan ang sumunod, kasing bigat ng banta ng kamatayan na ngayon ay nasa loob na mismo ng kanilang tahanan. Marisol, nasaan si Luningning? Ang boses ni Dandreb ay puno ng takot habang kinakapa niya ang dilim. Sino ang pumasok sa loob? At anong katotohanan pa ang handang pumatay sa kanila sa gabing ito ng kadiliman? Ang kadiliman ay hindi lamang ang kawalan ng ilaw sa paligid, kundi ang dahan-dahang paglamon ng takot sa ating katinuan habang hinihintay ang pagsalakay ng isang kaaway na hindi natin nakikita. Nayanig ang buong penthouse sa isang malakas na pagbasag ng salamin na nanggaling sa direksyon ng library. Ang tunog ay kasing talim ng kidlat na gumuhit sa gitna ng katahimikan. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ay nabalot ng itim na kumot. Ang tanging liwanag na natira ay ang mula sa mga kidlat sa labas na panakanakang nagbibigay ng asul na kislap sa mga mamahaling muebles na tila mga rebulto sa isang libingan. Luningning! Anak, nasaan ka? Ang boses ni Marisol ay puno ng desperasyon habang kinakapa ang pader. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim, bawat anino ay tila isang kamay na handang humablot sa kanya. Nandito ako, Marisol. Huwag kang matakot. Narinig niya ang baritono at matatag na boses ni Dandreb sa dikalayuan. Naramdaman ni Marisol ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang braso. Nasa kwarto ko si Luningning. Iniwan ko siya roon bago tayo kumain. Sumunod ka sa akin. Dahan-dahan silang naglakad sa hallway gamit ang mahinang liwanag ng cellphone ni Dandreb. Nang marating nila ang pintuan ng master bedroom, dahan-dahan itong binuksan ni Dandreb. Doon, sa gitna ng malaking kama, nakita nila ang isang munting bulto sa ilalim ng makapal na kumot. Dahan-dahang sumilip si Luningning. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, ngunit walang bakas ng pag-iyak. Tito Dreb, Mama! Ang dilim po! May narinig po akong parang may nabasag na laruan. Shh, anak. Okay lang. Dito ka lang sa ilalim ng kumot ni Tito Dreb mo. Bulong ni Marisol habang hinahaplos ang pawisang noo ng anak. Dito lang kayo. Pupuntahan ko ang library. Mariing utos ni Dandreb. Kinuha niya ang isang mabigat na flashlight mula sa drawer.
Bago siya lumabas, lumingon siya kay Marisol. Huwag kayong lalabas dito kahit anong mangyari. Pagdating ni Dandreb sa library, ang eksenang bumungad sa kanya ay tila isang eksena mula sa isang trahedya. Ang malaking bintanang salamin ay wasak na wasak at ang hangin mula sa labas ay malayang pumasok. Nililipad ang mga mamahaling kurtina na tila mga multong sumasayaw. Ngunit hindi iyon ang pinakamalalang bahagi. Nakita ni Dandreb si Clara sa gitna ng silid, may hawak na matalim na kutsilyo. Ngunit hindi ito nakatutok sa kahit kanino. Sa halip, marahas na hinihiwa ni Clara ang isang malaking portrait ng ina ni Dandreb. Ang bawat hiwa ay puno ng pot at inggit. "Clara, ano ang ginagawa mo?" sigaw ni Dandreb. This is all her fault. Kung hindi dahil sa kanya, kung hindi dahil sa mga alaala ng pamilyang ito, sana ay akin ka na. Sana ay hindi mo ako itinatapon ng parang basura para lang sa katulong na yan. Humagulgol si Clara. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay dilat na dilat. Bago pa man makalapit si Dandreb, nakita niya ang isang puting sobre na nakadikit sa basag na salamin. Mabilis niya itong kinuha. Sa loob ay may isang susi, isang duplicate key ng penthouse na tanging si Don Victorino lamang ang dapat na may hawak. Kasama nito ang isang maikling sulat na tila isinulat sa gitna ng pagmamadali. Hindi ka ligtas sa loob ng iyong sariling kuta, Dandreb, dahil ang aninong kinatatakutan mo ay matagal nang nakaupo sa iyong lamesa. Nasa loob na ako. Naramdaman ni Dandreb ang isang matinding panlalamig. Ang mensahe ay mula kay Efren, ang lalaking matagal nang naghahanap ng katarungan sa maling paraan. Ngunit paano nakuha ni Efren ang susi ni Victorino? Agad na bumalik si Dandreb sa silid kung nasaan sina Marisol. Habang naglalakad, dumaan siya sa silid ni Victorino. Nakabukas ang pinto nito ng bahagya. Sa loob, nakita niya ang kanyang tiyuhi na nakaupo sa harap ng bukas na vault. Kasing putla ng papel ang mukha habang tinitingnan ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang pagnanakaw sa kumpanya sa loob ng 2 dekada. "Tito, ibinigay mo ba kay Efren ang susi?" Ang boses ni Dandreb ay puno ng pait. Tumingala si Victorino. Ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. "Wala na akong magagawa, Dandreb. Kinuha niya ang lahat. Binayaran ko siya para manahimik noon. Pero ang demonyo ay hindi kailanman nabubusog." Bumalik si Dandreb sa kanyang silid at nahanap sina Marisol na ligtas pa rin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang kuryente ay biglang bumalik. Ang liwanag ay nakasisilaw. Ngunit kasabay nito ang isang nakabibinging tunog na nanggaling sa kabilang bahagi ng penthouse. Isang matunog na alingawngaw ng putok ng baril ang pumunit sa hangin. Nanggaling ito sa silid ni Don Victorino. "Mama! Tito Dreb!" sigaw ni Luningning habang mahigpit na yumayakap kay Dandreb. Pilit na ginagawang proteksyon ang kanyang maliit na katawan para sa kanyang Tito Dreb, na tila siya ang sundalong bantay nito. Napatitig si Dandreb kay Marisol. Ang kanilang mga mata ay nag-uusap sa gitna ng matinding kaba. Sino ang binaril? Si Victorino ba? O ang aninong kanina pa naglalakad sa loob ng kanilang tahanan? Ang katahimikang sumunod ay mas nakatatakot kaysa sa putok ng baril. Tila ang bawat segundo ay isang patibong na handang sumabong sa oras na humakbang sila palabas ng pinto. Hindi ang baril ang pumatay sa mga magulang mo, Dandreb. Ang tunay na pumatay sa kanila ay ang mga kamay na nagpakain sa'yo. Ang mga kamay na nagpalaki sa'yo sa loob ng 20 taon. Ang boses ni Efren ay gumaralgal, puno ng pait na tila isang sugat na matagal nang nabulok sa dilim. Nakatayo siya sa gitna ng silid ni Don Victorino. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang nakatutok ang isang maitim na detonator sa kanyang kanang kamay. Sa sahig, nakasalampak si Don Victorino. Hawak ang kanyang balikat na duguduan mula sa tama ng baril. Isang tama na siya rin ang may gawa.
nang tangkaing agawin ang armas ni Efren. Pumasok si Dandreb sa silid, kasunod si Marisol na mahigpit na yakap si Luningning sa kanyang likuran. Ang amoy ng pulbura ay humahalo sa malamig na hangin ng aircon, lumilikha ng isang atmosperang kasing bigat ng isang kabaong. Napatigil si Dandreb. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik, hindi makapagsalita habang nakatingin sa kanyang tiyuhin na tila isang basang sisiw sa sahig. Tito, sabihin mo hindi totoo ito. Sabihin mo nagsisinungaling ang taong ito. Ang sigaw ni Dandreb ay puno ng desperasyon. Ang kanyang boses ay pumyok sa gitna ng matinding sakit. Ang bawat hibla ng kanyang pagtitiwala ay tila isa-isang pinuputol ng gunting ng katotohanan. Dandreb, hiho. Huwag kang maniniwala sa kanya. He's a criminal. Pinupuntirya niya ang yaman natin. Ang boses ni Victorino ay nanginginig. Pilit pa rin ginagamit ang kanyang huling lakas para mang-gaslight. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Sino ang nag-alaga sa'yo noong wala na ang mga magulang mo? Ako lang, Dandreb. Ako lang. Oo, ikaw lang. Putol ni Efren habang dahan-dahang lumalapit kay Victorino. Dahil ikaw ang nag-utos sa akin na luwagan ang mga tornilyo sa preno ng sasakyan nila. Ikaw ang nagbayad sa akin ng 500,000 para siguraduhin hindi na sila makakarating sa destinasyon nila. At noong nagkaroon ako ng konsensya, ipinakulong mo ako sa kasalan ng hindi ko ginawa para lang manahimik ako. Naramdaman ni Dandreb ang isang matinding panlalamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. Ang bawat alaala niya kasama si Victorino, ang mga kaarawan, ang mga gabing tinuturuan siya nito tungkol sa negosyo, ay tila mga pelikulang nasusunog sa harap ng kanyang mga mata. Ang taong itinuring niyang pangalawang ama ay ang mismong halimaw na pumatay sa tunay niyang pamilya. Naramdaman niya ang isang marahang hawak sa kanyang siko. Tumingala siya at nakita si Marisol. Ang mga mata nito ay puno ng luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa habag, para sa lalaking tila dinudurog ang kaluluwa sa kanyang harapan. Sir Dandreb, nandito kami! Huwag po kayong bibitaw! Mahinang bulong ni Marisol. Biglang tumawa ng mapait si Efren. Itinaas niya ang kanyang kamay na may hawak na detonator. Wala nang nandito tayo, Marisol. Ang penthouse na ito ay puno ng mga eksplosibo. Kung mamamatay ako rito, isasama ko ang demonyong ito sa impyerno. Wag! May bata rito! Efren, maawa ka sa bata. Pagsusumamo ni Marisol habang pilit na itinatago si Luningning sa kanyang likod. Ngunit sa gitna ng tensyon, sa gitna ng mga sigawan at pagbabanta, isang munting bulto ang kumawala sa yakap ni Marisol. Si Luningning. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, ang bata ay dahan-dahang naglakad patungo kay Efren. Ang bawat hakbang ng kanyang maliliit na paa ay tila isang malakas na tunog ng tambol sa pandinig ni Dandreb. Walang bakas ng takot sa mukha ng bata. Tanging isang inosenteng kuryosidad na tila hindi alam ang panganib na nasa harap niya. Luningning! Bumalik ka rito! Pigil na sigaw ni Marisol, ngunit hindi siya makagalaw dahil sa takot na baka biglang pindutin ni Efren ang bomba. Tumigil si Luningning sa harap ni Efren. Ang lalaking balbas sarado, gusgusin, at may hawak na kamatayan ay napayuko, tila nabigla sa munting anghel na nasa kanyang paanan. Inilabas ni Luningning ang isang maliit na candy mula sa kanyang bulsa, isang makulay na candy na bahagya ng tunaw dahil sa init ng kanyang palad. Kuya, bakit po kayo galit? Sabi po ni Mama, ang mga taong galit daw po ay may sugat sa puso. Gusto niyo po ng candy? Para po mawala ang pait. Ang tinig ni Luningning ay malinis, kasing linis ng tubig sa batis. Tila isang himig na nanggagaling sa kabilang mundo. Nanginginig ang kamay ni Efren na may hawak na detonator. Tumingin siya sa candy, pagkatapos ay sa mga mata ng bata. Sa mga matang iyon,
Nakita niya ang kanyang sariling mga anak na matagal na niyang hindi nakakasama dahil sa kanyang pagkabilanggo. Ang kanyang matitigas na balikat ay dahan-dahang bumagsak at ang pot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding paghikbi. Ngunit si Don Victorino, sa kanyang huling desperasyon, ay nakakita ng pagkakataon. Sa gitna ng pagkalungkot ni Efren, mabilis niyang kinuha ang baril na nalaglag sa sahig at itinutok ito sa direksyon ni na Efren at Luningning. "Kung mamamatay ako, walang maiiwan na saksi," sigaw ni Victorino. Ang kanyang muka ay tila isang demonyong wala ng pag-asa. "Wag!" sigaw ni Dandreb habang tumatalon patungo sa direksyon ng bata. Isang putok ng baril ang muling narinig. Ngunit kasabay nito ang isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong mabigat na bagay. Sa isang saglit, ang buo silid ay nabalot ng usok at ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ng mga taong nag-aagaw buhay sa gitna ng katotohanan. Sino ang tinamaan? At ang pagsasakripisyo ba ni Dandreb ay magiging sapat upang bayaran ang lahat ng kasalanan ng kanyang dugo? Walang puwang ang awa sa mundong ito, Dandreb. Ang tanging mahalaga ay ang kapangyarihan at ang perang iniwan ng mga magulang mo na dapat ay sa akin napunta. Ang boses ni Don Victorino ay puno ng lason. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng demonyo habang nakaturo ang baril sa direksyon ni na Efren at Luningning. Ngunit bago pa man muling kumalabit ang gatilyo, isang mabilis na bulto ang humarang. Ang bawat segundo ay tila tumigil ang pag-ikot. Narinig ang isang mariing tunog ng pagtama ng tingga sa laman. Hindi isang pagsabog, kundi isang mabigat na pag-ungol ng sakit na nanggaling sa lalamunan ni Dandreb. Dahan-dahang bumagsak si Dandreb sa sahig. Ang kanyang puting polo ay unti-unting nababahiran ng pulang likido na kasing init ng kanyang pagsisisi. Ngunit sa gitna ng kanyang pagbagsak, ang kanyang tanging inisip ay ang munting bata na nasa kanyang bisig. Mahigpit niyang niyakap si Luningning. Ginawang kalasag ang kanyang sariling katawan laban sa anumang panganib. "Tito Dreb, bakit po kayo nakahiga? May red po sa shirt niyo." Ang inosenteng tanong ni Luningning, ang kanyang boses ay nanginghinig sa kaba habang nakatitig sa mukha ni Dandreb na unti-unti nang nawawalan ng kulay. Naramdaman ni Dandreb ang isang matinding panlalamig na gumagapang sa kanyang mga ugat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang madilim na lagusan. Tumingala siya at nakita si Marisol na mabilis na lumapit. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha habang tinatakpan ng kanyang mga palad ang sugat ni Dandreb. "Sir, huwag po kayong pipikit. Please, Sir Dandreb, lumaban kayo." Ang sigaw ni Marisol ay puno ng desperasyon. Isang tunog ng pagkabasag ng puso na mas masakit pa kaysa sa tama ng bala. Sa kabilang dulo ng silid, ang hustisya ay dumating sa anyo ng mga asul at pulang ilaw na tumatagos sa mga bintana. Ang mga awtoridad ay mabilis na nakapasok. Dinisarmahan si Efren na wala ng lakas para lumaban at marahas na pinusasan si Don Victorino na patuloy na sumisigaw ng mga sumpa. Ang onghuang batdongsa ng Makati ay wala na. Ang natira na lamang ay isang sugatang lalaki na nakahiga sa gitna ng kanyang sariling move ng yaman. "Marisol." "Luningning." Halos pabulong lawika ni Dandreb. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Inabot niya ang kamay ni Luningning at dahan-dahang idinampi ito sa kanyang pisngi. "Pamilya ko, kayo." Iyon ang huling mga salitang lumabas sa kanyang mga labi bago ang lahat ay maging itim. Sa loob ng ambulansya, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Marisol at ang mahinang panalangin ni Luningning. Habang binabaybay ang kalsada, patungo sa ospital, nakatingin si Marisol sa mukha ni Dandreb. Naalala niya ang bawat sandali ng kanilang pagkikita mula sa unang araw na pinalayas sila hanggang sa sandaling ito kung saan ang lalaking ito ay ibinigay ang kanyang buhay para sa kanyang anak.
Ang pot na nararamdaman niya noon ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang pag-ibig na kasing lalim ng karagatan. Pagdating sa ospital, mabilis na isinugod si Dandreb sa emergency room. Nakaupo si Marisol sa labas. Yakap-yakap ang kanyang anak sa gitna ng malamig at puting pasilyo. Ang amoy ng antiseptic at ang nakabibinging katahimikan ay tila isang pasakit na walang katapusan. Isang pamilyar na anino ang lumapit sa kanila. Si Aling Pasing. Hawak niya ang isang maliit na rosaryo at ang mga mata niya ay mapula rin sa pag-iyak. Magpakatatag ka, Marisol. Ang batang yan, si Dandreb, ay may mabuting puso. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Lumipas ang mga oras na tila mga taon, lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang mababakas na katiyakan. Nawalan siya ng maraming dugo. Ang bala ay malapit sa kanyang puso. Ginagawa namin ang lahat, pero sa ngayon, ang kanyang katawan na lang ang makakapagdesisyon. Pumasok si Marisol sa silid ni Dandreb nang payagan siya. Nakita niya ang lalaking dati ay tila isang higante. Ngayon ay nakadepende na lamang sa mga tubo at makina. Lumapit siya at hinawakan ang malamig na kamay ni Dandreb. Sir, gising na po. Sabi ni Luningning, gagawa raw po kayo ng mas malaking sandcastle sa beach. Huwag niyo po kaming iiwan. Huwag po ngayon. Bulong ni Marisol. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa palad ni Dandreb. Sa gitna ng katahimikan, isang nakakangilong tunog ang biglang pumutok mula sa heart monitor. Ang linyang kanina ay may mga kurba ay biglang naging diretsyo. Ang mahabang tunog ng isang patag na tono ay bumasag sa lahat ng pag-asa sa loob ng silid. Sir? Sir Dandreb! Sigaw ni Marisol habang mabilis na pumasok ang mga nurse at doktor, itinutulak siya palabas. Sa labas ng pinto, napaluhod si Marisol. Ang tunog ng monitor ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Tila isang huling paalam mula sa lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala sa gitna ng isang mundong puno ng lason at kasinungalingan. Mabubuhay pa ba ang liwanag sa loob ng penthouse? O tuluyan na itong lalamunin ng kadiliman ng kamatayan? Ang pinakamamalalim na sugat ay hindi yaong iniwan ng bala sa laman, kundi ang sugat sa kaluluwa na tanging pagmamahal at pagpapatawad lamang ang makakapagpanggaling. Sa loob ng malinis at puting silid ng ospital, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ang mahaba at tuwid na linya sa heart monitor na kanina lamang ay nagdulot ng matinding sindak ay muling nagkaroon ng mga kurba, mga munting bundok na nagpapatunay na ang buhay ni Dandreb ay hindi pa handang sumuko. Ang bawat mahinang tibok ng makina ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa bawat segundong lumilipas. Dahan-dahang iminulat ni Dandreb ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ay tila isang ulap na unti-unting lumilinaw. Naramdaman niya ang isang matinding bigat sa kanyang kanang kamay. Nang lumingon siya, nakita niya ang munting ulo ni Luningning na nakasandal sa gilid ng kanyang kama, mahimbing na natutulog habang mahigpit na nakahawak sa kanyang daliri. Sa tabi ng bata, nakaupo si Marisol. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod at puyat. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, isang matamis at basang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sir Dandreb, salamat sa Diyos. Akala po namin ay iniwan niya na kami. Halos pabulong na wika ni Marisol, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat, na tila isang dalangin na sa wakas ay dininig. Wag ka nang tumawag ng Sir, Marisol. Mahinang sagot ni Dandreb. Ang kanyang boses ay garalgal pa rin mula sa operasyon. Inabot niya ang kamay ni Marisol, marahang pinagsama ang kanilang mga palad sa ibabaw ng kumot. Hindi na ako ang amo mo. Ako na lang si Dreb, ang lalaking nahanap ang kanyang buhay dahil sa inyo. Lumipas ang ilang linggo ng pagpapagaling. Sa panahong iyon, ang balita tungkol sa pag-aresto kay Don Victorino at Clara ay naging laman ng lahat ng pahayagan sa Makati.
Ang imperyo ng mga ilustre ay nayanig. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katarungan ay hindi na nabili ng pera. Ang mga ebidensyang nakalap ni Efren at ang mga dokumento sa vault ay naging sapat na pako sa kabaong ng kasamaan ni Victorino. Habang buhay na pagkabilanggo ang naging hatol sa kanya, habang si Clara ay naharap sa mga kaso ng paninirang puri at pagtatangka sa buhay ng kapwa. Isang hapon, habang nakaupo si Dandreb sa wheelchair sa balcony ng ospital, dinalaw siya ni Aling Pasing. May dala itong isang lumang kahon na yari sa kahoy. Ang mga huling gamit ng ina ni Dandreb na itinago niya sa loob ng maraming taon dahil sa takot kay Victorino. Dandreb anak, ito ang mga sulat ng iyong ina. Gusto niyang malaman mo na kahit ano ang mangyari, ang tunay na kayamanan ay ang pamilyang pinili mong mahalin, hindi ang mga gusaling itinayo mo sa ibabaw ng luha ng iba. Wika ni Aling Pasing habang hinahaplos ang balikat ni Dandreb. Binasa ni Dandreb ang mga sulat at doon niya nalaman na ang kanyang ina ay matagal nang balak na umalis sa Makati para manirahan sa probinsya bago mangyari ang aksidente. Tila isang mensahe mula sa kabilang buhay, ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng huling tulak na kailangan niya. Nang bumalik sila sa penthouse para kunin ang kanilang mga huling gamit, tumingin si Dandreb sa malawak at marangyang sala. Ang bawat sulok nito ay puno ng mga alaala ng pait, ng mga sigawan ni Clara at ng panlilinlang ni Victorino. Ang penthouse na ito ay hindi isang tahanan. Ito ay isang gintong hawla na nagkulong sa kanyang puso sa loob ng 2 dekada. Marisol, tawag ni Dandreb sa babae ngayon ay nakatayo sa kanyang tabi, bit-bit ang kanilang mga simpleng bag. Ayoko na rito. Ang lugar na ito ay puno ng yelo. Gusto kong pumunta sa lugar kung saan ang araw ay laging sumisikat. Sa lugar niyo sa Leyte, nagulat si Marisol. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap sa kagalakan. Sigurado po ba kayo, Dreb? Wala pong malalaking building doon. Ang tanging maririnig nyo lang ay ang hampas ng alon at ang tawanan ng mga tao sa palengke. Iyon ang kailangan ko, Marisol. Ang marinig ang tunay na buhay. Sagot ni Dandreb. Lumuhod siya para pantayan ang taas ni Luningning. Anak, gusto mo bang gumawa tayo ng sandcastle sa tabing dagat? Iyong totoo, hindi iyong gawa sa yelo rito sa Makati. Opo, Daddy Dreb! At lalagyan po natin ng maraming shells! Masayang sigaw ng bata habang yumayakap sa leeg ni Dandreb. Ang salitang daddy ay tila isang himig na nagpatahimik sa lahat ng ingay ng lungsod. Sa sandaling iyon, alam ni Dandreb na ang kanyang paglalakbay patungo sa paghilom ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-isa. Iniwan nila ang penthouse nang hindi lumilingon. Ang mga ilaw ng Makati ay unti-unting naglaho sa kanilang paningin habang tinatahak nila ang daan patungo sa isang bagong simula. Ang mga sugat ay naroon pa rin, ngunit ang mga ito ay magsisilbi na lamang na paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang umaga ay laging may dalang pag-asa. Mabubuo na kaya ang kanilang pangarap sa dalampasigan ng Leyte? At hanggang kailan magtatagal ang kapayapaang nahanap nila sa gitna ng mga alon? Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa tuktok ng pinakamataas na gusali sa lungsod, kundi sa piling ng mga taong handang yumakap sa iyong mga sugat hanggang sa ang mga ito ay maging bahagi na lamang ng iyong nakaraan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa dalampasigan ng Leyte, kung saan ang asul ng langit ay humahalik sa malinaw na asul ng dagat, ang hangin ay hindi na kasing lamig ng aircon sa penthouse. Ito ay may dalang amoy ng alat at sariwang buhay, isang uri ng init na hindi nakakapaso kundi humahaplos sa kaluluwa. Ang tunay na kayamanan ni Dandreb ay hindi na nakatago sa loob ng isang vault. Ito ay nasa bawat bakas ng paa sa buhanginan na unti-unting binubura ng tubig. Nakatayo si Dandreb sa tapat ng kanilang simpleng bahay na gawa sa kahoy at semento. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit. Suot niya ay isang preskong puting polo at short.
Ang kanyang mga paa ay hubad at direktang nakadapo sa mainit na buhangin. Bagaman may mahabang pilat pa rin sa kanyang dibdib mula sa tama ng bala, ang pilat na iyon ay hindi na simbolo ng sakit, kundi isang medalya ng kanyang panalo laban sa kamatayan. Dreb, handa na ang pananghalian. Nagluto ako ng inihaw na isda at ensaladang mangga. Ang tinig ni Marisol ay nanggaling sa loob ng bahay. Lumabas siya na may suot na simpleng duster. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng takot o pag-aalipusta. Lumapit si Dandreb kay Marisol. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng babae, isang hawak na puno ng respeto at pasasalamat. Salamat Marisol. Salamat dahil hindi mo ako hinayaang mamatay sa lamig ng Makate. Isinandal ni Marisol ang kanyang ulo sa balikat ni Dandreb. Sa sandaling iyon, walang kailangang sabihin. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay sapat na upang ipaliwanan ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Mula sa pagpapalaya sa ilalim ng ulan hanggang sa paghahanap ng katarungan. Ang balita mula sa Maynila ay pinal na. Si Don Victorino ay nananatili sa loob ng rehas ng bilibid para sa habambuhay na pagkabilanggo, habang si Clara ay nawala na sa eksena, tuluyan ng nilamon ng kanyang sariling inggit. Daddy Dreb! Look! Malaki na ang sandcastle ko! Ang masayang sigaw ni Luningning ay pumutok sa hangin. Ang bata ay abalang-abala sa paggawa ng isang kastilyo sa buhangin, pinalamutian ng mga makukulay na shells na kanina pa niya pinupulot. Sa kanyang tabi ay isang folder na may tatak ng korte, ang pinal na desisyon para sa kanyang legal adoption. Siya na ngayon ay opisyal ng si Luningning Ilustre. Hindi man sila magkadugo ni Dandreb, ang pangalang ibinigay ng lalaki ay kasing tibay ng pundasyon ng kanilang bagong tahanan. Lumapit si Dandreb at lumuhod sa tabi ng bata. Tinulungan niya itong itayo ang pinakamataas na tower ng kastilyo. Anak, kahit na anong alon ang dumating, hinding-hindi na muling guguho ang kastilyo natin. Nandito na si Daddy para bantayan ka. Yumakap ng mahigpit si Luningning kay Dandreb bago muling tumakbo patungo sa dalampasigan para kumuha ng tubig. Pinanood ni Dandreb at Marisol ang bawat hakbang ng bata. Sa gitna ng payapang hapon, naramdaman ni Dandreb ang isang kakaibang pakiramdam na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng kanyang penthouse sa Makati. Ito ang kaganapan. Ang pakiramdam na sa wakas, siya ay nasa tamang lugar kasama ang tamang mga tao. Ang penthouse na dati ay muog ng yelo ay naging isang gunita na lamang. Ang tunay na penthouse ni Dandreb ay hindi na matatagpuan sa taas ng mga ulap, kundi sa bawat ngiti ni Marisol at sa bawat halahak ni Luningning. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikagagaan ng loob ng mga nagkasala sa kanya, kundi para sa sarili niyang kapayapaan, isang kapayapaang kasing lawak ng dagat na nasa kanyang harapan. Habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang kalangitan, naglakad ang tatlo sa tabing dagat, magkahawak kamay sa ilalim ng dambana ng kalikasan. Ang mga luha ng kahapon ay tuluyan na ngang natuyo, pinalitan ng mga alon ng bagong simula na hinding-hindi na magtatapos. Ang buhay ay hindi sinusukat sa taas ng gusaling iyong kinatatayuan, kundi sa lalim ng pagmamahal na iyong ibinibigay sa mga taong handang manatili sa tabi mo kahit wala ka ng kahit ano. Sa muling pagsikat ng araw sa dalampasigan ng Leyte, nakaupo si Dandreb sa isang lumang bangko sa harap ng kanilang maliit na harden. Sa kanyang kandungan ay isang lumang album ng mga larawan. Hindi mga larawan ng mga business awards o mga party sa Makati, kundi mga drawing ni Luningning at mga tuyong bulaklak na bigay ni Marisol. Tumingin si Dandreb sa malayo, doon sa guhit kung saan nagtatagpo ang dagat at langit. Tinanong niya ang kanyang sarili. Napatawad ko na ba sila? Ang sagot ay hindi nanggaling sa kanyang isip, kundi sa katahimikang nananahan sa kanyang puso. Ang galit niya kay Don Victorino at Clara
ay hindi na isang nagbabagang apoy. Ito ay naging isang malamig na abo na lamang natinangay na ng hangin. Napatawad na niya ang kanyang tiyuhin, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng put sa kanyang pagtanda. Ang katarungan ay naibigay na ng batas, ngunit ang kapayapaan ay ibinigay niya sa kanyang sarili. Mas mahalaga, napatawad na rin ni Dandreb ang kanyang sarili, ang lalaking dating bulag sa katotohanan at bingi sa sigaw ng mga nangangailangan. Dreb, iniisip mo na naman ba ang penthouse? Ang malambing na tinig ni Marisol ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumapit ito at dahan-dahang ipinatong ang kanyang baba sa balikat ni Dandreb habang ang kanyang mga kamay ay marahang yumayakap sa leeg ng lalaki. Hindi na, Marisol. Sagot ni Dandreb habang hinahaplos ang pisingi ng kanyang asawa. Napuntanto ko na ang penthouse sa Makati ay isang magandang libingan lamang. Dito, sa maliit nating bahay, doon ko nahanap ang tunay na kaitaasan. Dito, ako ay malaya. Nahanap na ni Dandreb ang tunay na bin-in. Ang katahimikan dito sa Leyte ay hindi nakakabingi tulad ng sa Makati. Ito ay isang katahimikang puno ng musika. Ang tawa ni Luningning na ngayon ay hinahabol ang mga alon, ang kalansing na mga sandok ni Marisol sa kusina, at ang banayad na panghampas ng tubig sa pampang. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay simple lamang, ngunit napakalalim. Ang pag-ibig ay hindi isang transaksyon. Hindi ito nasusukat sa kung ano ang kaya mong ibigay na materyal, kundi sa kung ano ang handa mong isakripisyo para sa kaligtasan ng iba. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng mga luhang pinagsaluhan at mga sugat na sabay na pinagaling. Mula sa malayo, tumakbo si Luningning patungo sa kanila. Bit-bit ang isang malaking shell na may kakaibang kulay. "Daddy! Mama! Look! It's a magic shell!" Sabi ng dagat, "Happy raw po tayo forever!" Natawa sina Dandreb at Marisol habang sabay na niyakap ang bata. Sa gitna ng simpleng buhay, sa ilalim ng dambana ng kalikasan, natagpuan nila ang isang kayamanang hindi kailanman mananakaw ng kahit sinong Victorino o Clara. Ang kwento ng ang penthouse ng mga luha ay nagtatapos hindi sa isang malakas na pagsabog, kundi sa isang banayad na pangako ng umaga. Isang pangako na hanggat may pagmamahal at pagpapatawad, palaging may puwang para sa isang bagong simula, gaano man kadilim ang nakaraan. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Dandreb ang huling pahina ng kanyang album. May nakasulat doon na isang maikling pangungusap sa wikang Tagalog na siyang naging gabay niya. Ang tunay na liwanag ay hindi nanggagaling sa labas, kundi sa init ng pusong marunong kumalinga. At sa dalampasigan ng Leyte, ang liwanag na yon ay hinding-hindi na muling magdidilim.